Sa mga hindi nakakaalam, may isang misteryosong lugar na matagal nang pinag-uusapan sa mga sinaunang kwento. Isang paraiso raw na ito matatagpuan sa pinakadulong hilaga ng mundo. Sa lugar na ngayon ay puro yelo at matinding lamig na lang ang makikita. Ang pangalan nito ay Hyperborea. At ayon sa ilang lumang paniniwala, hindi lang basta ordinaryong lupain ang lugar na ito. May mga nagsasabing posible raw na ang mga nakatira rito noon ay konektado sa pinakaunang advanced civilization sa kasaysayan ng tao. Pero ano nga ba talaga ang Hyperborea? Sino ang mga tinatawag na Hyperboreans? At kung totoong umiral sila, bakit bigla silang nawala? At yan ang ating aalamin. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Paano kung ang Arctic na alam natin ngayon ay hindi naman talaga palaging nagyayelo? Paano kung sa ilalim ng napakakapal na ice sheets na bumabalot dito ngayon ay dati ditong may umunlad na civilization? Maniniwala ka ba? Isang sibilisasyon na sobrang advanced hanggang sa inilarawan pa ito ng mga sinaunang Greeks bilang isang paraiso sa dulo ng mundo. At ito ang tinawag nilang Hyperborea. Ayon sa kanilang mga kwento, ito raw ay lupain ng walang katapusang liwanag. Lugar na halos hindi nakakaranas ng matinding winter, walang digmaan, walang sakit. At ang mga tao raw doon ay namumuhay ng payapa at mahaba ang buhay. Para sa maraming tao ngayon parang fantasy lang ito. Parang isa lang itong alamat na gawa-gawa lang ng mga Greeks. At sa loob ng napakahabang panahon ganun nga ang tingin ng karamihan. Isang exaggerated story lang daw ito mula sa mga sinaunang taong mahilig gumawa ng kwento tungkol sa mga Diyos at mahiwagang lugar. Pero may isang problema. Habang lumalalim ang pag-aaral ng modern science tungkol sa Earth noon, may mga bagay na unti-unting lumalabas. Natuklasan ng ilang geological studies na noong sinaunang panahon, may mga pagkakataon na mas mainit pa klima sa Arctic kumpara ngayon. Sa ilang bahagi ng tinatawag na Holocene warm periods, hindi raw puro yelo ang North Pole. May mga lugar doon na berde, may mga kagubatan, at posible ring may mga bahagi na kayang tirhan ng tao. Biglang naging mas interesante tuloy ang kwento ng Hyperborea. Paano kaya kung ang alamat na ito ay hindi lang simpleng imagination? Paano kung isa pala itong napakalumang alaala ng totoong mundong nawala na sa kasaysayan? Kung ang Egypt at Sumer ay may mga kwento tungkol sa nawawalang advanced civilizations gaya ng Atlantis, posible rin bang may sariling version nito ang mga Greeks? At dito mas lalong nagiging kakaiba ang lahat dahil ayon sa ilang lumang sulat at pag-aaral tungkol sa Hyperborea, hindi lang daw magaganda ang lupain doon. Iba rin daw ang mga nilalang na nakatira roon, matatangkad, maliwanag ang itsura, at mas mahaba raw ang buhay kumpara sa ordinaryong tao. May ilang kwento pa nga na nagsasabing mayroon silang kaalaman at teknolohiya na parang imposibleng maabot ng sinaunang mundo. Hindi raw sila namumuhay na puro survival lang ang iniisip. Sa halip namumuhay raw sila ayon sa galaw ng kalangitan, stars at mga law of universe. Parang isang civilization na sobrang advanced at sabay ding sobrang konektado sa nature. Pero kung totoong umiral ang mga taong ito, bakit wala nang bakas nila ngayon? Para sa mga Greeks noon, hindi raw simpleng fairy tale ang Hyperborea. Naniniwala silang totoong lugar ito. Ang mismong pangalan nito ay nangangahulugang lampas kay Boreas, ang Diyos ng malamig na hangin galing sa hilaga. Ibig sabihin ng Hyperborea raw ay nasa mas malayong bahagi pa ng North, lampas sa lugar na naaabot ng matinding winter winds. Pero may isa pang detalye na paulit-ulit lumalabas sa kanilang mga kwento. Sa Hyperborea raw, halos hindi nilulubugan ng araw. At dahil dito, inilarawan ng ilang sinaunang Greek poets, gaya ni Pindar ang lugar na ito bilang isang paraiso kung saan tila hindi umiiral ang gabi. Noong unang panahon parang imposibleng paniwalaan niyon. Pero ngayon, alam na natin na may scientific explanation doon. Sa mga lugar na lampas Arctic Circle, may mga buwan talaga kung saan halos hindi lumulubog ang araw. Para sa mga sinaunang Greeks na nakatira malapit sa Mediterranean, siguradong parang magic ang ganitong phenomenon. At para sa kanila, isa itong senyales na may totoong civilization sa malayong hilaga. Isang lipunan na tila namumuhay sa pagitan ng Earth at ng isang mundong halos parang langit na. Sa kabila nito, may isang malaking problema tungkol sa Hyperborea. Halos walang makapunta roon. Ayon sa ilang sinaunang kwento, parang may kung anong humaharang sa sinumang sumusubok hanapin ang lugar na yun. Minsan, sobrang delikadong kabundukan ng humahadlang sa mga manlalakbay. Minsan naman,
Napakalalakas na bagyo ang pumipigil sa kanila at habang tumatagal, mas lalong nababalot ng misteryo ang lugar. May isinulat pa nga noon ng philosopher na si Friedrich Nietzsche. Ayon kay Nietzsche, hindi mo matatagpuan ng daan papunta sa Hyperboreans, kahit sa dagat o sa lupa. Sa unang tingin, parang simpleng poetic line lang yun. Pero para sa ilang historians, may mas malalim na ibig sabihin ang pahayag na yun. Dahil habang dumarami ang mga lumang tala tungkol sa paglalakbay papuntang Hilaga, paulit-ulit ding lumalabas na may mga taong nagtangkang marating ang Hyperborea. Pero laging may pumipigil sa kanila bago pa sila makarating. At mas nakakagulat, may ilang testimonya na nagsasabing may iilan daw na tunay na nakapunta roon. Isa sa mga pinakakilalang nagsulat tungkol dito ay si Diodorus Siculus. Ayon sa kanya, may isang napakalaking isla raw sa pinakadulong Hilaga. Halos kasinlaki raw ito ng Sicily. May matabang lupain, may malalawak na kapatagan, at may mga dambuhalang templo na tila hindi ordinaryong gawa ng tao. Sinabi rin niya na may mga pilgrim daw na naglalakbay papunta roon bilang paggalang kay Apollo. Dahil para sa mga Hyperboreans, si Apollo raw ang pinakamahalagang Diyos at dito mas lalong nagiging kakaiba ang lahat. Kung simpleng alamat lang ang Hyperborea, bakit sobrang detalyado ng mga paglalarawan tungkol dito? Bakit may eksaktong direksyon, may laki ng isla, may mga templo, may mga ritual at may mga pilgrimage pa? Karaniwan kasi kapag pure fantasy lang ang isang kwento, madalas puro simbolismo lang ang laman. Pero sa kaso ng Hyperborea, parang may totoong lugar na inilalarawan ang mga Greeks. Para bang alam nilang may umiiral talagang lupain sa malayong Hilaga. Ang tunay na tanong lang ay, bakit ito nakatago? Pero hindi lang ang lokasyon ng Hyperborea ang dahilan kung bakit ito naging sikat. Mas misteryoso raw ang mismong mga taong nakatira roon. Ayon sa mga sinaunang sulat, kakaiba raw ang mga Hyperboreans. Matatangkad, maliwanag ang itsura, at tila hindi tinatablan ng pagtanda. Namumuhay raw sila ng lubos na konektado sa nature. Walang digmaan, walang matinding sakit, at halos walang paghihirap. Ayon kay Pindar, ang buhay raw ng mga Hyperboreans ay puno ng awitan, sayawan at pag-aalay sa mga Diyos. Para sa modernong panahon, parang imposibleng paniwalaan yun. Paanong may isang civilization na sobrang payapa at masaya? Pero ayon sa ilang researchers at mythology experts, may mas malalim daw na simbolismo rito. Posibleng hindi lang masasayang tao sa Hilaga ang ibig sabihin ng kwento. Posibleng kinakatawan nila ang isang mas mataas na uri ng tao. Mga taong hindi pa raw naaabot ng korupsyon at pagkasira ng mundo. At kung may kahit maliit na katotohanan man dito, ibig sabihin baka ang Hyperborea ay hindi lang basta alamat. Posible ring isa itong nakalimutang simula ng human civilization. At dito mas lalong lumalalim ang misteryo. Sino nga ba talaga ang mga Hyperboreans? Bakit halos lahat ng sinaunang writers na nagsalita tungkol sa kanila ay pare-pareho ng paglalarawan? Maging si Herodotus, isa sa pinakaunang historians ng Greece, ay nagsulat tungkol sa kanila. Ayon sa kanya, ang mga Hyperboreans ay isang radiant race na nakatira lampas sa North Wind, sa lugar kung saan halos hindi lumulubog ang araw. Samantala, ayon naman kay Pindar, tila hindi raw sila ordinaryong mortal. Hindi raw sila madaling tamaan ng sakit, hindi rin agad tumatanda, at ang haba raw ng kanilang buhay ay umaabot ng daan-daang taon. Ang buong buhay nila raw ay umiikot sa musika, mga handaan at spiritual rituals. Parang isang civilization na hindi namumuhay sa takot, kundi sa balanse. Pati raw ang kanilang itsura ay kakaiba, matatangkad, mapuputi, at tila may kakaibang sigla sa katawan. May ilang kwento pa ngang nagsasabing umaabot raw sila ng halos 1,000 years na buhay. At dito pumapasok ang isang nakakabahalang tanong. Paano kung may alam ang mga Hyperboreans tungkol sa pagpapahaba ng buhay na ngayon pa lang muling pinag-aaralan ng modern science pero hindi pa doon nagtatapos ang misteryo nila? Dahil ayon sa Greek mythology, hindi lang daw mga tao ang humahanga sa Hyperboreans, maging ang mga Diyos mismo. Isa sa pinakamahalagang kwento tungkol dito ay konektado kay Apollo, ang Diyos ng liwanag, musika at prophecy. Ayon sa alamat, bumibisita raw si Apollo sa Hyperborea kada 19 years. At tuwing dumarating siya roon, tila para raw siyang muling lumalakas at bumabata. Nagkakaroon ng malalaking handaan, may mga ritual, at sinasabing doon niya nakakasama ang kanyang chosen people. Pero ang pinakakakaiba sa lahat, hindi raw sumasamba ang mga Hyperboreans sa takot. Hindi sila parang ordinaryong tao na lumuluhod sa harap ng mga Diyos. Sa halip parang tinatrato nila ang divine beings bilang kapantay.
Parang may espesyal na koneksyon ng kanilang civilization sa mga Diyos ng sinaunang mundo. May mga kwento rin na nagsasabing nagpapadala raw ang mga Hyperboreans ng mga sacred offerings papunta sa Delphi at ayon sa alamat, dinadala raw ang mga ito ng mga swan o kaya'y ng mga piling dalaga na nagsisilbing tagapaghatid ng banal na regalo. Ganun pa man, sa pagdaan ng panahon, unti-unting nabuo ang koneksyon sa pagitan ng Hyperborea at ng pinakasentro ng relihiyon ng Greece. Para bang ang malayong lupain sa Arctic ay direktang konektado sa spiritual heart ng sinaunang Greek world. At dito pumapasok ang isang nakakagulat na tanong. Kung si Apollo ay isa sa pinakamahalagang Diyos ng Greece, bakit tila mas gusto niyang bumalik sa misteryosong lupain sa Hilaga kaysa manatili kasama ng mismong mga Greeks? Bakit parang may espesyal siyang koneksyon sa mga Hyperboreans? Posible bang mas mahalaga ang civilization na ito kaysa sa inaakala natin? At habang mas pinag-aaralan ng historians ang mga lumang alamat ng iba't ibang kultura, may kakaibang pattern na paulit-ulit lumalabas. Dahil ang kwento ng Hyperborea ay hindi lang matatagpuan sa Greece. Sa iba't ibang sinaunang civilization sa Europe at Asia, may mga kahawig na kwento tungkol sa isang makapangyarihang lupain sa malayong Hilaga. Sa mga Vedic texts ng India, may binabanggit na lugar na tinatawag na Uttarakuru. Isang northern paradise raw ito na tinitirhan ng mga nilalang na maliwanag at kakaiba. Sa Norse mythology naman may kwento tungkol sa Asgard at sa mga Aesir gods. Mga makapangyarihang nilalang na konektado rin sa hilagang bahagi ng mundo. Maging sa sinaunang Persya, may alamat tungkol sa Ariana Baeja, ang sinasabing orihinal na homeland ng kanilang mga ninuno sa isang malamig na northern land. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng kwentong ito, may isang detalye ang halos pare-pareho. Laging may isang lahi ng matatangkad, mahahabang buhay, at tila mas advanced na nilalang. Mga tagapagbantay raw ng mas mataas na kaalaman. At dito pumapasok ang nakakabahalang posibilidad. Paano kung ang iba't ibang alamat na ito ay pira-pirasong alaala lang ng iisang civilization? At paano kung ang civilization na iyon ay Hyperborea? Habang lumalalim ang usapan tungkol dito, mas lalong nagiging kakaiba ang papel ni Apollo sa buong kwento. Lahat ng batang Greek noon ay alam na si Apollo. Ang Diyos ng liwanag, musika at prophecy ay hindi raw nananatili sa Delphi buong taon. Tuwing winter, umaalis daw siya papuntang Hilaga, papunta sa Hyperborea. At ayon sa mga alamat, doon daw siya muling lumalakas. Pag-isipan mo yun. Maging ang Diyos ng liwanag ng Greece, tila kumukuha raw ng lakas mula sa isang nakatagong civilization sa lampas North Wind. Hindi ito simpleng fairy tale lang para sa mga Greeks noon. Bahagi ito ng kanilang religious rituals at paniniwala. At dahil dito naniniwala ang ilang historians na posible raw na alam talaga ng mga Greeks na may makapangyarihang kulto o advanced society sa malayong Hilaga. Pero hindi lang yon. Ayon kay Diodorus Siculus, may isang napakalaking templo raw ni Apollo sa Hyperborea. Mas malaki pa raw kaysa sa anumang templo sa Greece. Isinulat niya ito sa kanyang aklat na Biblioteka Historica. At ang pinakakakaiba sa lahat, ayon sa kanyang paglalarawan, bilog daw ang disenyo ng templo at naka-align ito sa galaw ng kalangitan. At dito nagiging mas misteryoso ang lahat. Dahil nang lumaon, may mga natuklasang structures sa iba't ibang bahagi ng mundo na may kahawig na design principles, gaya ng Stonehenge sa England at maging ang ilang solar temples ng Egypt. Pare-pareho silang tila konektado sa araw, stars at celestial movements. Pero paano nangyari iyon? Paano nagkaroon ng magkakahawig na kaalaman ang mga civilization na libu-libong kilometro ang pagitan? May ilang researchers na naniniwalang posible raw na may iisang pinagmulan ang kaalamang ito. At ayon sa ilan, maaaring ang pinagmulan na yon ay Hyperborea. Noong sinaunang panahon, sobrang takot ng mga Greeks sa future. Kaya madalas silang kumukonsulta sa mga oracles. Naniniwala silang ang mga oracle ay may kakayahang makita ang hinaharap. Pero ayon sa ilang lumang kwento, ang kapangyarihang iyon ay konektado raw sa Hyperborean knowledge. May isinulat pa nga si Herodotus na nagsasabing ang sikat na Oracle of Dodona ay posibleng nagmula mismo sa impluensya ng Hyperboreans. At dito lalong umiinit ang misteryo. Dahil ang Delphic Oracle na nakapekto noon sa mga digmaan, politika at expansion ng Greece ay direktang konektado raw sa paglalakbay ni Apollo papuntang Hilaga. Kapag umaalis raw si Apollo papuntang Hyperborea tuwing winter, humihina rin daw ang sacred flame ng Delphi. At kapag bumabalik siya sa spring, bumabalik din ang lakas ng prophecy. Para bang may ipinapahiwatig ang cycle na ito.
na ang mismong kakayahan ng mga Greeks na makakita ng future ay konektado sa Hyperboreans. At kung mawawala ang koneksyon na yon, mananahimik din ang mga Diyos. Kaya ngayon mas lalong lumalalim ang tanong, ang mga Hyperboreans ba ay simpleng mythical northerners lang? O sila talaga ang nakatagong pinagmulan ng ilan sa pinakamahalagang paniniwala ng classical Greece? Pero hindi lang relihiyon at mythology ang iniuugnay sa Hyperborea. Ayon sa ilang sinaunang kwento at modern theories, meron din daw silang teknolohiyang halos imposibleng paniwalaan. Sa ilang lumang text, hindi raw simpleng nagyayelong lugar ang Hyperborea. Isa raw itong maliwanag at advanced na kaharian na gumagamit ng crystals bilang source ng enerhiya. May mga kwento tungkol sa dambuhalang quartz towers na tila naglalabas ng harmonic frequencies. At ayon sa ilang theories, ginagamit daw ng mga Hyperboreans ang natural energy fields ng Earth. Hindi raw simpleng dekorasyon ang mga crystal structures na yun. May ilang naniniwala na naiintindihan daw nila ang konsepto ng piezoelectric technology. Ibig sabihin paggamit ng pressure sa crystals para makagawa ng energy. Parang science fiction pakinggan. Pero hanggang ngayon totoong ginagamit pa rin sa modern technology ang piezoelectric effect. Kaya para sa ilan posibleng may bahagi ng sinaunang kaalamang ito na totoong umiral noon. Isipin mo yun. Mga lungsod na hindi apoy ang ginagamit bilang ilaw, kundi vibration at energy resonance. May mga kwento pa ngang nagsasabing gumagamit sila ng tunog at crystal harmonics para sa healing. Parang tinutune raw nila ang katawan ng tao na parang isang musical instrument. At ayon sa mga alamat, wala raw halos side effects ang kanilang paraan ng pagpapagaling. Pero hanggang ngayon, wala pa ring matibay na ebidensya na nagpapatunay na totoong umiral ang ganitong teknolohiya. At dito nagiging mas komplikado ang usapan sa pagitan ng history, science at mythology. Dahil kahit sa modernong panahon, misteryoso pa rin ang Arctic. May mga satellite readings na nagpapakita raw ng kakaibang magnetic irregularities sa ilang bahagi nito. May mga lugar kung saan umiikot ng abnormal ang kompas. At may mga bahagi rin na may sobrang lakas na electromagnetic activity kumpara sa normal. Ayon sa mainstream scientists, posible raw itong epekto ng shifting poles at natural geological activity. Pero para sa ilang independent researchers, may ibang posibilidad. Paano kung may mga bakas pa rin ng sinaunang Hyperborean technology na nakabaon sa ilalim ng napakakapal na yelo? Sa kabila pa nito, at habang mas lumalalim ang mga teorya tungkol sa Hyperborea, mas lalong nagiging imposible ang mga kwento tungkol dito. May mga lumang alamat pa nga tungkol sa tinatawag na Machines of the North, mga sinaunang sistemang sinasabing kayang kontrolin ang klima at balansehin ang magnetic field ng Earth. Sa panahon natin ngayon, tinatawag lang itong anomalies, mga kakaibang pangyayari na hindi agad maipaliwanag ng science. Pero paano kung ang mga anomaly na ito ay huling bakas pala ng teknolohiyang naiwan ng Hyperborea? Parang tahimik na echo mula sa isang civilization na matagal nang naglaho. May ilang explorers at researchers na nagulat ng kakaibang aurora sa Arctic kahit wala namang solar activity na dapat magdulot nito. Para bang may kung anong tumutugon mula sa ilalim ng yelo. At dito mas lalong umiinit ang misteryo. Kung totoong konektado ang Hyperborea sa magnetic grid ng Earth, posible kayang ang mga kakaibang readings sa Arctic ay hindi simpleng natural phenomenon? Paano kung bahagi pala ito ng isang sinaunang energy network na matagal nang nakabaon sa ilalim ng yelo? At kung totoo iyon, baka hindi talaga patay ang Frozen North. Baka may natutulog pa ring sistema sa ilalim nito. Naghihintay lang na muling matuklasan. Pero mas lalo pang naging kakaiba ang Hyperborea nang mapansin ng ilang researchers ang pagkakahawig nito sa isa pang nawawalang civilization, Atlantis. Pareho raw silang may advanced cities na naka-align sa energy lines ng Earth. Pareho ring konektado sa crystals at magnetic energy. Sa mga isinulat ni Plato tungkol sa Atlantis, may binanggit siyang fire from the earth. Isang uri raw ng enerhiya na dumadaloy sa pamamagitan ng crystalline structures. At ayon naman sa ilang lumang kwento tungkol sa Hyperborea, ganun din daw ang kanilang ginagamit pero mas advanced pa raw. Dahil dito may ilang naniniwalang baka hindi talaga magkaibang civilization ang Atlantis at Hyperborea. Posible raw na bahagi sila ng iisang global civilization na umiral noong sinaunang panahon. At nang dumating ang malaking sakuna, magkaibang version lang ng iisang disaster ang naitala sa iba't ibang alamat. Sa Atlantis, kwento ito ng malaking baha at paglubog ng syudad. Sa Hyperborea naman, kwento ito ng matinding pagbabago ng poles at pagyayelo ng hilaga. Pero baka pareho lang pala silang tumutukoy sa pagbagsak ng iisang advanced world.
Kung ganoon, ang mga crystal grids at misteryosong teknolohiya sa ilalim ng Arctic ice ay bahagi ng isang mas malaking nawawalang kasaysayan. Kasaysayan kung saan ang tao raw ay namumuhay ng konektado mismo sa planeta. Pero hindi pa doon nagtatapos ang mga kakaibang kwento tungkol sa Hyperboreans. Dahil ayon sa ilang alamat, hindi raw nila kailangan magsalita para magkaintindihan. Sa Hyperborea raw, normal lang ang telepathy, mind-to-mind communication, parang science fiction. Pero para sa kanila raw, ordinaryong paraan lang iyon ng pakikipag-usap. Ayon sa ilang Greek accounts, sobrang linaw raw ng isip ng mga Hyperboreans. Walang kasinungalingan, walang panlilin lang. At kapag iniisip mo yon, parang imposible ngang magsinungaling kung naririnig mismo ng iba ang laman ng isip mo. Nakakabaliw isipin. Pero ang mas nakakagulat, may ilang modern studies ngayon tungkol sa brainwave synchronization at quantum entanglement na nagpapakita na posible raw magkaroon ng koneksyon ang isip ng tao sa kakaibang paraan. May mga experiments na nagpapakitang kayang maramdaman ng isang tao ang emosyon ng iba kahit malayo. Hindi pa ito ganap na naiintindihan ng science. Pero sapat ito para tanungin ng ilan, paano kung may mga kakayahan ng Hyperboreans na ngayon pa lang muling natutuklasan ng modern world? May ilan ding tumatawag dito na psi-phenomena, mga abilities na konektado raw sa consciousness. Isipin mo ang isang civilization kung saan lahat ng tao ay transparent ang intensyon. Lugar kung saan hindi batas ang nagpapanatili ng kapayapaan, kundi mismong consciousness ng mga tao. Paano kung ang katahimikan at pagkakaisa nila ay hindi lang cultural choice, kundi natural na resulta ng kanilang mental connection? Pero habang tumatagal, mas lalo pang nagiging surreal ang mga kwento. Dahil ayon sa ilang sinaunang tradisyon, hindi lang daw limitado sa physical body ang mga Hyperboreans. Sinasabing kaya raw nilang maglakbay gamit ang consciousness mismo, parang out-of-body experience. May mga kwento tungkol sa mga shamans na pumapasok sa trance, mga Tibetan monks na gumagamit ng dream yoga. At maging sa Egypt may konsepto ng basol, isang bahagi ng espiritu na kayang maglakbay matapos ang kamatayan. Pero isipin mo ito, paano kung sa Hyperborea, normal lang ang ganitong kakayahan? Paano kung isang buong civilization ang kayang lumabas sa kanilang katawan at maglakbay gamit lang ang consciousness? Kung ganoon, posible raw na kaya nilang obserbahan ng mundo at maging ang stars nang hindi umaalis sa kanilang lugar. At dito pumapasok ang isa pang nakakabahalang tanong. Paano kung kaya sobrang accurate ng ilang sinaunang mapa ay dahil hindi barko ang ginamit para gawin iyon? Paano kung isip mismo ang ginamit? May ilang conspiracy researchers na matagal nang nagtatanong kung paano nalaman ng ilang lumang mapa ang hugis ng Antarctica sa ilalim ng yelo. Dahil ayon sa mainstream history, wala pa raw teknolohiya noon para makita iyon. Kaya may ilan na naniniwalang baka may nawawalang paraan ng paglalakbay na alam ng mga sinaunang civilization. At baka bahagi roon ng Hyperborea. Sa puntong ito, ang mga bagay na dating tinatawag na hallucination o imagination, biglang nagmumukhang posibleng nawawalang kaalaman. Pero hindi pa rin doon nagtatapos ang pinakaradikal na claim tungkol sa Hyperboreans. Dahil ayon sa ilang kwento, hindi lang daw sila gumagamit ng telepathy, kaya rin daw nilang manipulahin ang matter gamit ang isip. Oo, may mga alamat na nagsasabing kaya raw nilang maglipat ng malalaking bato, gumawa ng energy, at kahit magpagaling ng sugat gamit lang ang consciousness. Parang imposible. Pero kahit controversial, may ilang psychokinesis experiments sa modern era na nagpakita raw ng maliliit pero paulit-ulit na epekto ng isip sa physical objects. Hindi pa ito tanggap ng mainstream science, pero sapat ito para buhayin muli ang lumang tanong. Paano itinayo ng mga sinaunang tao ang napakalalaking structures nung wala pa namang cranes at modern machines? Paano nila nailipat ang mga batong may bigat na hundreds of tons? At paano nila naipagdikit ang mga bato ng sobrang sikip na kahit manipis na blade ay hindi makasingit? Hanggang ngayon palaisipan pa rin yon sa maraming engineers at archaeologists. At para sa ilan, posible kayang ang nawawalang techniques ng Hyperboreans ang pinagmulan ng ilan sa mga sinaunang kaalamang ito? Ganun pa man, kung totoo ngang kayang kontrolin ng isip ang matter, ibig sabihin hindi lang simpleng tools ang na-master ng mga Hyperboreans. Posible raw na mismong reality ang naiintindihan nila sa paraang hindi pa kayang maabot ng modernong tao ngayon. May ilang teorya na nagsasabing ang kanilang mga templo ay hindi itinayo gamit ang simpleng lakas o primitive machines. Sa halip, gumagamit daw sila ng resonance, pagkakahanay ng vibration, consciousness at energy.
Parang pinagsasabay nila ang isip at physical world para makalikha ng mga bagay na tila imposible. At habang mas pinag-aaralan ang mga kwento tungkol sa kanilang civilization, mas lalong nagiging surreal ang itsura ng kanilang mga lungsod. Dahil ayon sa mga sinaunang Greek writers, hindi raw basta kumpol ng mga bato ang Hyperborean cities. Para raw itong isang napakalaking sacred design. Ang mga templo raw nila ay naka-align sa galaw ng stars at constellations. Sa unang tingin parang exaggerated na kwento lang iyon. Pero kapag tiningnan mo ang ibang sinaunang structures sa mundo, may makikita kang kakaibang pattern. Halimbawa, ang mga pyramids ng Giza Pyramid Complex ay sinasabing naka-align sa Orion constellation. Samantalang ang layout naman ng Teotihuacan ay may pagkakahawig sa Milky Way. At dito pumapasok ang isang nakakabahalang posibilidad. Paano kung ang iba't ibang civilization na ito ay gumagamit lang ng iisang lumang blueprint? At paano kung ang blueprint na yon ay nagmula sa Hyperborea? Mas lalo pang naging misteryoso ang usapan nang ilarawan ng ilang kwento ang Hyperborean architecture bilang parang nagliliwanag. Ayon sa mga alamat, gawa raw sa crystal-like stones ang ilan sa kanilang mga templo. Mga bato raw na kayang mag-conduct ng energy. Isipin mo yon. Buong syudad na parang isang napakalaking tuning fork nakasync sa magnetic field ng Earth. At kahit sa modernong panahon may ilang ancient structures pa rin na palaisipan hanggang ngayon. Gaya ng napakalalaking foundation stones ng Baalbek o ang earthquake-resistant walls ng Machu Picchu at maging ang aligned pillars ng Göbekli Tepe na tinatayang mahigit 12,000 years old. Magkakalayo ang mga lugar na ito sa mundo pero may pagkakahawig ang geometry at design principles nila. At para sa ilang researchers, hindi raw ito simpleng coincidence. Pero hindi lang sa architecture nagtatapos ang misteryo ng Hyperborea. Dahil ayon sa ilang sinaunang kwento, mayroon daw silang mga sacred sites na nagsisilbing gateways sa pagitan ng iba't ibang mundo. Oo, may mga paniniwalang sadyang itinayo raw ang kanilang mga templo sa mga lugar kung saan pinakamalakas ang magnetic energy ng Earth. Sa modern science, maaring tawagin itong anomalies o geomagnetic hotspots. Pero para sa mga sinaunang tao, hindi raw ito ordinaryong lugar. Para sa kanila, mga portal ito at nakakagulat dahil makikita rin ang pattern na ito sa iba't ibang civilization. Halimbawa, ang Oracle ng Delphi ay itinayo raw sa ibabaw ng isang malaking fissure sa lupa. May mga pyramids din sa Mesoamerica na matatagpuan sa mga magnetic nodes. At maging ang ilang monasteries sa Tibet ay itinayo raw sa mga ley line crossings. Kaya ngayon may ilang researchers na nagtatanong, paano kung ang pagkakahawig ng mga lugar na ito ay bakas ng iisang nawawalang kaalaman? At paano kung ang kaalamang iyon ay nagmula sa Hyperborea? Pero hindi lang architecture at technology ang iniwang misteryo ng Hyperboreans. Mas lalo pang naging kakaiba ang usapan pagdating sa kanilang spirituality. Ayon sa mga Greek historians, ang Hyperborea raw ay isang lupain ng halos walang katapusang liwanag. Lugar kung saan tila hindi natatapos ang araw. Sa unang tingin, parang imposible na naman itong pakinggan. Pero alam na natin ngayon na sa pinakadulong hilaga ng mundo, may mga panahon talaga na halos hindi lumulubog ang araw. Para sa mga sinaunang travelers, siguradong parang banal na lugar ang dating nito. Pero ayon sa mga kwento, hindi lang basta namuhay sa ilalim ng midnight sun ang mga Hyperboreans. Sinasamba raw nila ito. May mga festivals daw silang tumatagal ng ilang buwan, nakaayon sa galaw ng kalangitan at celestial cycles. May ilang scholars pa ngang naniniwalang ang buong calendar system nila ay nakabase sa solar rhythms. Ibig sabihin hindi orasan ang nagdidikta ng oras para sa kanila, kundi ang cosmos mismo. Isipin mo yun, isang civilization na ang buhay ay nakasync hindi sa trabaho or schedule, kundi sa stars, araw at galaw ng universe. At baka yun daw ang dahilan kung bakit tila mas malapit sa mga Diyos ang tingin sa kanila noon. May ilan pang naniniwalang hindi raw simpleng pagsamba sa araw ang ginagawa nila. Sa halip, parang konektado raw sila sa mismong energy nito. At dito pumapasok ang isa pang nakakabaliw na tanong. Paano kung ang koneksyon nila sa liwanag ang dahilan kung bakit napakahaba raw ng kanilang buhay? Dahil ayon sa mga sinaunang text, halos wala raw sakit, pagtanda o digmaan sa Hyperborea. Inilarawan sila bilang isang lipunang payapa at hindi nilamon ng karahasang sumira sa ibang civilization. Pero paano magiging posible yun? May ilang theories na nagsasabing baka sobrang advanced ng kanilang technology kaya wala silang kakulangan sa resources. At kapag walang matinding kahirapan o kakulangan, mas kaunti raw ang dahilan para sa gulo at digmaan.
May iba naman na naniniwalang ang kanilang spiritual training ang dahilan kung bakit kontrolado nila ang ego at matinding competition. Sa ilang Greek accounts, hindi lang daw basta umiiwas sa giyera ang mga Hyperboreans. Parang naglalabas pa raw sila ng uri ng harmony na nakakaapekto maging sa mga karatig na lugar. Kaya may ilan na nagtatanong, ano kaya talaga ang source ng kapayapaang iyon? At baka yun din ang dahilan kung bakit si Apollo, ang Diyos ng healing at prophecy, ay pinipiling manatili sa kanila tuwing winter. Sa modernong panahon parang imposibleng paniwalaan ang isang lipunang walang digmaan. Pero paano kung tila lang ito imposible? Dahil matagal nang nakalimutan ng tao na minsan, posible pala ito. Pero sa lahat ng kwento tungkol sa Hyperboreans, isa ang pinaka nakakagulat, ang haba raw ng kanilang buhay. May ilang accounts na nagsasabing umaabot daw sila ng hundreds of years nang halos hindi tumatanda. Posible kayang epekto lang iyon ng environment nila, malinis na hangin, natural na pagkain, at kakaibang energy systems. O may mas malalim pa rito, may ilang ancient mystics na naniniwalang ang consciousness mismo ay may epekto sa pagtanda ng katawan. At ayon sa ilang teorya, baka na-master daw ng Hyperboreans ang paraan para pabagalin ang biological decay gamit ang isip at spiritual discipline. Sa ilang text, inilalarawan sila bilang free from old age and disease. At ang mas kakaiba pa, sinasabi raw na namamatay lang sila kapag pinili na nilang umalis sa mundo. Hindi raw nila tinitingnan ang kamatayan bilang trahedya. Sa halip, isa raw itong conscious transition papunta sa mas mataas na dimension ng existence. Kaya imbes na takot, parang pagtanggap at paglalakbay ang tingin nila sa kamatayan. Ngayon isipin mo ito, paano kung ang pagtanda na normal nating tinatanggap ngayon ay hindi talaga natural? Paano kung sintomas lang ito ng kaalamang matagal nang nawala sa sangkatauhan? Habang tumatagal, mas lalong naging malinaw sa mga Greeks na hindi lang simpleng alamat ang Hyperborea para sa kanila. Naniniwala silang may direktang impluwensya ito sa mismong kultura at paniniwala ng Greece. Taon-taon daw, may mga sacred offerings na ipinapadala mula Hyperborea papuntang Delphi, ang spiritual center ng sinaunang Greece. At gaya ng nabanggit natin kanina, si Apollo mismo raw ay bumabalik sa Hyperborea tuwing winter. Kaya para sa mga Greeks noon, imposible raw paghiwalayin ang kanilang relihiyon sa misteryosong lupain sa Hilaga. Pero habang mas nagiging makapangyarihan ang kwento ng Hyperborea, mas lalo ring nagiging malungkot ang wakas nito. Isipin mo yon, isang napakagandang civilization, isang paraisong puno ng liwanag, katahimikan at advanced knowledge. Tapos isang araw, bigla itong nilamon ng yelo. Ayon sa mga alamat, ang Hyperborea raw ay lupain ng eternal spring. Pero ayon naman sa ilang geological evidence, nagkaroon daw noon ng matinding pagbabago sa poles ng Earth. At ang ganitong pole shifts ay kayang baguhin ang klima ng buong planeta. May ilang scientist ngayon na umaaming ilang beses nang nagbago ang magnetic poles ng Earth sa nakaraan. At sa tuwing nangyayari iyon, nagkakaroon ng matinding epekto sa weather at sa kakayahan ng mga lugar na tirhan ng tao. Kaya may ilan na nagtatanong, paano kung ang pagbagsak ng Hyperborea ay hindi mabagal na pagkawala? Paano kung isa itong napakabilis na sakuna? Isang uri ng flash freeze event na kayang magpalamig ng buong rehiyon sa loob lang ng maikling panahon. At may ilang researchers na itinuturong halimbawa rito, ang mga mammoth sa Siberia. Dahil may ilang mammoths na natagpuang may hindi pa natutunaw na pagkain sa loob ng kanilang tiyan. Para bang namatay sila ng biglaan bago pa makapag-react. Kaya ngayon may ilan ding nagtatanong, paano kung ganun din ang nangyari sa mga Hyperboreans? Paano kung hindi sila unti-unting bumagsak, kundi literal na nabura sa loob lang ng ilang araw? Pero hanggang ngayon wala pa ring eksaktong sagot kung ano talaga ang dahilan ng pagkawala nila. May ilang historians at researchers na naniniwalang hindi lang simpleng pagyeyelo ang nangyari. Posible raw na may mas malaking disaster. Sa iba't ibang sinaunang alamat sa buong mundo, paulit-ulit lumalabas ang kwento ng malaking delubyo. May mga kwento tungkol sa matinding lindol, apoy na bumabagsak mula sa langit, at napakalalaking baha na sumira sa mga civilization. Maging si Plato ay iniugnay ang pagbagsak ng Atlantis sa matinding pagbaha. Kaya may ilan na nagtatanong, paano kung pareho lang ng sinapit ang Hyperborea? May iba pang researchers na naniniwalang posible raw na may comet impact o matinding solar flare na nakaapekto sa klima ng Earth noon, at nakakagulat dahil may kahawig na kwento rin sa iba't ibang kultura. Sa Norse mythology, may Ragnarok,
ang katapusan ng mundo kung saan nilamon ng apoy at yelo ang lahat. Samantalang sa ilang Native American legends, may mga kwento tungkol sa sky stones na nagdulot daw ng napakalaking baha. At dahil ang Hyperborea raw ay nasa bahagi ng Earth na konektado sa magnetic poles, posible raw na sila ang unang tinamaan ng anumang cosmic disaster. At dito pumapasok ang isang nakakatakot na ideya. Paano kung kahit gaano ka-advanced ang kanilang civilization, hindi pa rin nila kayang pigilan ang kapangyarihan ng kalangitan? Parang ipinapakita ng kwento na kahit ang pinaka-advanced na civilization, may limitasyon pa rin laban sa galaw ng universe. Pero heto ang pinakakakaibang bahagi ng alamat. Hindi raw tuluyang nawala ang mga Hyperboreans. Ayon sa ilang kwento, nag-migrate daw sila papunta sa timog. May mga alamat mula Greece hanggang India tungkol sa mga maliwanag na guro mula sa Hilaga na nagdala raw ng agriculture, astronomy at spiritual knowledge. At nang tingnan ng archaeologists ang ilang sinaunang civilization sa Eurasia, may napansin silang kakaiba. Parang bigla-biglang lumitaw ang advanced knowledge sa iba't ibang lugar. Masyadong mabilis, masyadong sabay-sabay. At para sa ilan, parang hindi raw ito simpleng coincidence. Kaya hanggang ngayon buhay pa rin ang tanong. Totoo bang tuluyang namatay ang Hyperborea o nagkalat lang ang mga nakaligtas nito at nagtago sa likod ng pag-usbong ng mga sumunod na empire sa kasaysayan? At baka may bahagi pa rin ng kanilang kaalaman ang nabubuhay hanggang ngayon nang hindi natin namamalayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang misteryo, nawawalang civilizations at lihim ng sinaunang mundo. At gaya ng lagi nating sinasabi, panatilihing bukas ang inyong isip. Kayo na ang bahalang magsabi kung totoo ba ito o hindi.